Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today, especially doon sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lupalop ng ating bansa. At para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. And please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At baka pwedeng i-share na rin natin para lumaki-laki ang ating community dito sa aking munting channel. At marami makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa ating mga pinag-uusapang mga topic at yung mga issue na ating hinaharap dito sa ating bansa. Once again, thank you so much. At sa lahat ng mga manggagawa sa ating pamahalaan, meron tayong prayer as usual. So here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much at mag-umpisa na tayo sa ating topic for today. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ang gusto kong bigyan ng reaksyon ngayon ay itong nangyari sa Albuera, Leyte. Itong attempted assassination, attempted murder or pagpatay dito kay Kerwin Espinosa. Ito ay tumatakbo na ng pagka-mayor diyan sa kanilang probinsya. At ang alam ko, yung vice mayor na tumatakbo din ay kapatid niya. Wow. So ang nangyari ay hindi naging successful yung tangkang pagpatay sa kanya. Tinamaan siya sa dibdib at tumagos dito sa balikat. So yan ay mainit na balita diyan sa parte ng Leyte. Ang masaklap nito, pati yung kapatid niya ay nadamay, tinamaan. Ganun din na isang bata. Na isang paslit na nandoon sa area ay tinamaan din. So, ito ang mga hazards na kinakatakutan ng ating mga mamamayan tuwing eleksyon. Lalo na yung mga ganyang klaseng pagtitipon na kung saan ang public ay siyempre nagagather dyan, nakikinig sa mga politiko. Pero ang main issue natin dito ay parang nilaglag ni Richard Gomez ang kanyang sarili. Yes, mga kapatid, mga kababayan. Bakit ko nasabing parang nilaglag niya ang kanyang sarili? Kasi sablay na sablay ang reaksyon ni Richard Gomez diyan sa attempted na pag-murder o diyan sa attempted na assassination diyan kay Kerwin Espinosa. Of course, nabalita na naman na naando doon sa Albuera, Leyte yung mga pulis ng Ormoc. Mga pulis ng Ormoc na naka-duty noong mga oras na yon pero nandoon sila sa Albuera. I'm not so sure kung gaano kalayo or ilang minuto, ilang oras ang distance niyan kung bibiyahiin. Pero ang mga naaresto o naging persons of interest ay puro mga pulis ng Ormoc. Ang masakal pa nito, pati yung yung hepe, yung tinatawag nating district director yata ang tawag diyan, ay kasama doon sa Albuera noong mga oras na yan. 2 ranking officers ang kasama at may mga 5 corporals. Ang hepe ay ang rango nito ay colonel. So yan ang katakataka.
gaya ng tanong din ni Espinosa, ano ang ginagawa nitong mga pulis na to na supposed to be duty sila diyan sa Ormoc pero nandoon sila sa Albuera noong mga time na pangyayari na yan. Ang masama pa nito, may mga dala silang unlicensed firearms. So ang daming tanong na nakapagtataka. Bakit yung mga Ormoc police ay nandoon nung mga panahon na inattempt na patayin itong si Kerwin Espinosa? Alam naman natin na itong background, more or less, background nitong si Kerwin Espinosa, ito yung sinasabi nga self-confessed na drug lord diyan sa Albuera na later on na-dismiss ang kaso niyan. Pero yung tatay niya sa paratang din na pagiging drug lord ay nakulong. At alam din natin na nung time ni Digong Duterte, pinatay ito. Habang nakakulong doon sa kanyang selda. Pinatay ito ng gabi or madaling araw yata. At isang Colonel Marcos pa nga ang medyo nasabit dito. Nagkaroon ito ng investigasyon sa Senado. But anyway, hindi na natin itatakil yan. Mahabang usapin yan. Pero more or less yan ang background ni Kerwin Espinosa. Ang tatay niyan pinatay sa loob ng kulungan ng mga pulis. At ang isa pang nakapagtataka dyan, nung patayin yan, pati yung mga CCTV patay din. At yun na nga, trinabaho ng mga pulis yan. Meron pang nag-secure pa ng nag-secure pa ng warrant, search warrant ang mga pulis nung patayin nila ang patayin itong yung tatay ni Kerwin. At ang claim nila ay nanlaban at meron daw baril itong si Mr. Espinosa. So anyway, ito ngayon ang hinaharap ni Richard Gomez. Kung bakit sabi ko, sablay ang sagot niya. Kasi, Congressman Richard, kung bakit ko sinabing sablay ang sagot mo, hindi ba dapat kung ikaw ay magre-react sa ganitong sitwasyon, hindi ko sinasabing may kinalaman ka dito, pero ang sinasabi ko, yung reaction mo parang hindi tama. Kasi kung ako, halimbawa, ang mayor, o ako si Congressman Richard Gomez, pag ako nakatanggap ng balita, may tumawag sa akin, kung si Kerwin Espinosa pinagtangka ang patayin at ando doon, tinakbo sa ospital, may tama sa dibdib, at ang mga pulis Ormoc po, ang mga persons of interest, anong isasagot ko bilang ako ang pinagdalhan ng balita na yan? Kung ako si Congressman Richard Gomez, pagmumurahin ko yung mga pulis na yan. Mga ina nyo, anong ginagawa nyo dyan sa Albuera Leyte? Mga ina nyo, na dapat nag-duty kayo rito sa Ormoc. Anong pinagagawa nyo dyan? Mga lintik kayo. At kayo ang suspetsa dyan. Kayo ang mga suspect dyan sa pagbaril kay Kerwin Espinosa. Alam nyo ba, dahil sa ginawa nyo yan, ako ang unang mapagbibintangan, pati si Mayora, si Lucy Torres, mapagbibintangan din dyan sa mga ginawa nyo, mga hinayupak kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Bakit nandiyan kayo? Hindi ba ganun dapat ang reaksyon? Itong si Richard Gomez. Kaya sablay na sablay. At opposite ang kanyang reaksyon. What? Kayo na mag-isip. Kayo na gumawa ng theory nyo. Ganito ang reaksyon niya.
Hindi maganda pagkakaarte. Halatang halata, hindi maganda. Ano yan? Ano yan? Parang ambush me yan. Hindi magandang acting. Hindi ako kumbinsido sa ginawang acting ni Kerwin Espinosa. At wala namang nangyaring na car chase. At yung mga tao na yan, nando doon sa resort yan. Meron silang barbecue party. Isipin mong ganyan reaksyon, mga kapatid, mga kababayan. Ano ang iisipin nyo? Ano ang iisipin nyo? Lalong-lalo na, doon sa, ikaw na sa side ng mga pulis. Ikaw ang mag-iimbestiga nito. Pwera na lang kung may bias ang pulis. Pero of course, ito ay hindi tatantanan ni General Torre. Hindi niya pababayaan na magkaroon ng bias ang investigasyon dito. I'm sure. Dahil, unang-una, glaring yung reaction ni Richard Gomez. Hindi ko sinasabing may kinalaman siya rito. Kaya lang, glaring na kamping-kampi siya doon sa mga pulis. Yun ang sinasabi ko. Bakit ganon ang reaction mo, Richard Gomez? Imbis na pagalitan mo yung mga pulis Ormoc na dapat nagjo-duty ay nandoon sa campaign, nandoon sa kasama ng mga tao na nakapaikot doon sa nagka-campaign na si Kerwin Espinosa. Nandoon sila sa vicinity. Kung yan ay walang blessing sa mayor nyo at walang blessing sa iyo, Congressman Richard Gomez, dapat pinagmumura mo yung kasing lutong ni Sara Duterte na mura, yung mga ina nyo. Anong pinaggagawa nyo dyan? Kami ni Mayora mapagbibintangan dyan sa ginawa nyong yan. Mga kapatid, mga kababayan, tama ba sinasabi ko? Ito nami-miss out ng ibang nagko-comment dito sa nangyari na to. Nami-miss out nila yung reaction mismo ni Richard Gomez. At kung matatandaan nyo, hindi masyadong related dito, itong si Richard Gomez, nung may hearing dyan sa Kongreso, narinig natin na siya, isa siyang supporter ng programa ni Digong Duterte nung time na nakaupo si Digong Duterte na presidente doon sa war on drugs ni Duterte. Hindi ko sinasabing may relasyon ito rito, pero supporter siya ng programa ni Digong Duterte. Yung patayan, yung war on drugs niya, yung EJK, somehow meron siyang support na in-express niya during the hearing. What? Again, hindi siya masyadong related dito sa assassination, pero alam nyo, pag ang isang tao ay hanga diyan kay Duterte sa kanya pinagagawa, nagkakaroon ng medyo psychological effect na ang pagpatay ay tama. Oh no! Yun lang naman. Konting konting comment doon sa area na yon. Anyway, yun lang nga ang sinasabi ko. Kaya naramdaman ko, nakita ko na hindi maganda ang reaksyon ni Richard Gomez. Kasi kung ako ang pulis, ako ang investigador, paghihinalaan ko kaagad itong ganitong klaseng reaksyon. Di ba? Kasi dapat nagpupuyos ang galit mo. Pagmumurahin mo yung mga pulis na yan. Naka-duty kayo sa Ormoc, naandiyan kayo sa Albuera. At nagkaroon ng patayan, ay nagkaroon ng attempt sa napagpatay diyan sa kandidato na si Kerwin Espinosa. At doon nga sa sitwasyon, dahil itong si Kerwin Espinosa ay sumusuporta doon sa kalaban ni Richard Gomez, obviously,
Mapagbibintangan siya rito. Mapagbibintangan siya rito. Ganun na rin ang kanyang asawa. At napakasaklap kung ito ay mapapatunayan. Napakasaklap. Dahil alam naman natin, ang sasarap ng buhay nito mga ito. Ever since, nung artista pa siya, ang sarap ng buhay nito, yung asawa niya may kaya sa buhay. Mga kilala dyan sa Ormoc. Pagkatapos, masasabit ka sa ganitong klaseng kaso. Masakit ito. Masakit ito. At ang unang-unang pagtutuunan ng pansin dito ng mga investigador ay yung reaksyon ni Richard Gomez na sa tingin ko ay wala sa lugar. Wala sa lugar ang kanyang reaksyon. Kaya nga sinasabi ko, sablay ang reaksyon ni Richard Gomez. Di ba? Dahil hindi ganun ang reaksyon kung ikaw ay talagang hindi mo nalalaman ang pangyayari na to, biglang-bigla may darating na balita na ganyan, na suspect ang mga pulis mo, na nakadestino sa bayan mo, mga persons of interest, I mean, pagkatapos dapat nasa Ormoc sila, nandoon sila sa Albuera. Hindi ba, dapat pinagmumura yan ng mayor o kaya ng congressman na bakit naandyan kayo? Tapos, lahat ng reaksyon niya sa telebisyon, puro pagkampi doon sa mga pulis. At sinabi niya pa na ang una niya reaksyon, hindi raw convincing, unang-una, questionable ang pagkatao nitong si Kerwin Espinosa. Inaatake mo kaagad yung tao. Sabi nga ng mga lawyer, ad hominem, na pinakamababang klase ng argumento. Aatakihin mo kaagad yung tao. Sasabihin mo, walang kredibilidad yan kasi, self-confessed drug lord. Pinagtangka ang patayin nga. At sinabi mismo ng mga pulis, wala kaming nakikita ang ambush me rito. Wow. Sa ngayon. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap. Ang pulis na mismo nagsabi na mukhang walang ganong anggulo. Walang ambush me na angle. Wow. At, yun na nga, I'm sure, itong mga pulis nakatingin dito kay Richard Gomez dahil doon sa reaksyon niya na wala sa ayos. So mga kapatid, mga kababayan, yun ang aking reaksyon dito. Bantayan natin ito, tingnan natin ang mga development, pero I hope makarating din sa mga pulis ito na yung anggulo na to ay may mga citizen na katulad natin na nakapansin. Hindi ko kasi naririnig yung mga reaksyon na to sa ibang mga media personalities. Hindi ko napapansin ng mga ganito. Wala ako naririnig na ganitong komento. Kaya sabi ko, kung ako'y nasa katayuan niya, ang reaksyon ko, ang unang-una kong reaksyon dito, magagalit ako ng gusto sa mga pulis na to. Bakit naandyan kayo sa Albuera? Mga lintik kayo. Talaga bang kayo ang nagplano niyan? Kayo ba ang papatay talaga kay Espinosa? Ha? Kaya kayo nandiyan dyan? Kaso, opposite ang reaksyon. Ipinagtanggol ang mga pulis, sinabihan si Espinosa na acting at hindi maganda pagkakagawa, hindi convincing, at yung tao walang credibility. Unang-una, sa akin din, ang reaksyon ko naman doon sa yung sa sinabi ni Richard Gomez na parang ambush me. Hindi siya kumbinsido at walang kredibilidad itong si Espinosa. Unang-una, kung ambush me, hindi mo gagawin yan sa harap ng napakaraming tao. Why? Hindi ka papayag kung merong manggagawa ng ambush me, hindi ka papayag na ang babaril sa'yo, may kalayuan sa'yo. Baka masilat ka, patay ka. At saka kung pagpapa-ambush ka, talagang padadaplisan mo lang ang katawan mo.
Pero I doubt kung may gagawa rin niya yan. Nang hindi talaga ganon kalaki ang... Kung hindi naman ganon kalaki ang dahilan para magpagawa ka ng ambush me. Para gumawa ka ng ganyang eksena. Unang-una, malakas ba ang kalaban ni Espinosa dyan sa lugar niya? Baka hindi naman. Mukhang kayang-kaya niya naman ang laban dyan para gumawa ka pa ng ganito eksena. At yun nga sinasabi ko. May narinig akong kwentong ganyan na mga Philippine Constabulary nung araw. Nung mga lumalaban sa Mindanao. Meron akong first-hand information. Kwento sa akin mismo. Ginagawa nila yan dahil sa sobrang delikado yung lugar. Gusto nila makauwi sa pamilya nila ng buhay. Nagpapa-ambush me sila pero hindi ganyang malayuan. Binabaril ng malapitan. Pinadadaplisan yung baliga, pinadadaplisan sa hita. Pero yung gumawa ka ng ambush me na may distansya, walang gagawa niyan. Sobrang katangahan yan. Sobrang katangahan yan. Masyadong risky yan. Walang gagawa niya, Richard Gomez. Yung mga ambush me, ginagawa yan doon sa isang area na walang masyadong tao. Nagpapabaril yan ng daplis at tsaka ikakalat yung balita. Kunwari may may commotion. Pero yung ganitong ipon ng tao, gagawa ka ng ambush me, halatang halata yan. At Richard Gomez, sa pelikula lang nangyayari yun. Yung mga acting-acting na barilan na maraming taong nanonood sa set, sa shooting. Pag gagawa ka ng ambush me sa totoong buhay, walang mga tao yan dapat. Ilan lang kayo yung mga kasamahan mo. Pati yung babaril kunwari sa'yo. Nandun niya sa area na walang publiko. Hindi gagawin niya sa public, Mr. Richard Gomez. Kaya nagtataka ako sa reaction mo. Na kinampihan mo agad yung mga pulis, pinintasan mo kagad na sinabi mong hindi maganda pagkaka-acting ni Kerwin Espinosa, sinabi mo kagad na walang kredibilidad si Espinosa, at sablay ang reaction mo, Richard. Sana, totoo ang sinasabi mo na hindi ka madawit dito dahil hindi simpleng kaso ito. At alam ko, sanay kayo sa masarap na buhay, ikaw at ang asawa mo, unimaginable na kayo ay mapunta sa kulungan. Ang Ormoc City. Isa yan sa mga hinahangaang lugar na naging maayos ang pamamalakad. Credit to you and to your wife, Lucy Torres. Pero, kung may kinalaman kayo rito sa attempt na pagpatay kay Kerwin Espinosa, bahala ang batas sa inyo. But then again, sinasabi ko nga, wala pa namang konklusyon dito, hindi pa naman ito saradong kaso. Ang komento ko lang, hindi angkop ang iyong reaksyon sa isang taong walang kinalaman doon sa attempt na pagpatay kay Kerwin Espinosa. Hanggang dyan na lang po mga kapatid, mga kababayan. At again, doon po sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at pakikalat na rin po natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, ang ating video, ang ating vlog for today para maraming makarinig dito sa ating discussion at hopefully lumaki ang ating community. Thank you so much at again, paalalahan natin ang ating mga public servants. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama ng pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, respeto ang batas, respeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much at
Kita-kita po tayong muli.